Anumang oras ngayong gabi o mamayang madaling araw ay lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Verbena. Kaninang umaga, lumakas pa ito bilang severe tropical storm habang binabaybay ang West Philippine Sea. Huling namata ng bagyo sa layo na 230 kilometers northeast ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Dito sa Palawan at may taglay ng hangin umaabot sa 95 kilometers per hour, pabugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Gumagalaw yan sa mabagal na 15 kilometers per hour. Papalapit na nga sa Philippine Area of Responsibility palabas dito sa West Philippine Sea. Bagamat palakas ang bagyo, paglilinaw ng Pag-asa, papalayo na ito sa Philippine Archipelago. Kaya ibinaba na ang wind signal number 2. Nananatili na lamang ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Southern Luzon. Samantala, naka-alerto pa rin ang mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas. Apektado pa rin ng track o buntot ng bagyo ang Palawan. Kalat-kalat na pagulan at maulap na panahon ang dala naman ng shear line sa Cordillera Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Aurora. Nagpapaulan at nagdadala ng maulap na panahon ang easterly sa Quezon at Camarines Norte. Samantala, malakas naman ang epekto ng hanging amihan sa Ilocos Region at sa Batanes. Samantala, sa naganap na 190th Climate Forum ngayong araw ng Miyerkules, ibinahagi ng DOST Pag-asa at Department of Agriculture ang climate situation ng bansa simula ng taong 2015 hanggang 2024 o yung 10-year data. Sa datos na pag-alaman, umaabot sa halos 30 billion pesos o average ang losses o damage sa agri-sector ng bansa kada taon at malaking porsyento rito ay dulot ng bagyo. Pumangalawa naman ang El Nino. On annual average po, no, yung ating agriculture and fisheries sector, ito po talaga ay napaka-vulnerable po, no, pagdating sa mga disaster and hazard. So makita natin dito, ang annual average natin for the past 10 years, almost 30 billion po, no, yung annual damage and losses natin. And ang pinakamalaking contributing factor po dito ay yung ating mga tropical cyclone, around 75%. Tapos kung titingnan po natin, no, not only the tropical cyclone but the climate factors and the high hydromet factors yung mas nakaapekto pagdating po sa impact po sa agri and fishery sectors. Yan ang latest sa ulat panahon. Stay safe at stay dry.